Tuluyan nang lumapit ang kanyang mga labi at ginawaran ako ng malamyos, matamis at puno ng pagmamahal na halik. Hindi man ako nakasagot sa mga confessions niya sa akin. Pinaramdam ko naman sa aking halik na pinapatawad ko na siya. Na kahit ang ginawa niya sa akin noon ay napakasakit, mahal na mahal ko pa rin pala siya. Nakahinga ako na maluwag nang umalis si Astro para sagutin ang isang phone call. Okay na sigurong samahan ko muna si Astro dito. Nakatawag na rin ako kay Tia Melanie at sinabing kasama ko ang ama ng kambal. Binilinan ko muna si Tia na kausapin at ipaliwanag na nagtatrabaho lamang ako. Ayoko muna na may mabanggit ang Tia tungkol sa ama nila. Nag-aaral na sila at malalaman nila na ang isang pamilya ay may tatay. Ayokong wala ako sa tabi nila habang naguguluhan sila kung bakit wala silang tatay. Tumayo ako at lumingon-lingon sa paligid. Maganda naman ang bahay na to. Mukhang peaceful naman ang paligid. Medyo maliit lang bahay pero sakto to para sa isang pamilya. Naalala ko tuloy ang buhay na pinagdalhan sa akin ni Astro 4 years ago. Maganda din yon at sabi niya sa akin na doon daw kami titira. Pero di pala mangyayari. Nandun pa rin kaya yun? Darling, napasingap ako nang maramdaman ang kamay ni Astro sa tiyan ko. Nalulungkot ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Astro ang tungkol sa mga bata. Ayokong baka magalit siya sa mommy niya dahil tinago to ang pagdadalang tao ko sa kambal. Namuhay si Astro sa nakarang 4 na taon na alam sa isipan niya na wala ng anak namin. What are you thinking? Tanong nito habang nakapahilig ang ulo sa balikat ko. Hay, hindi ko man masabi sa salitang mahal ko siya. Sana maramdaman niya na kahit anong nangyari sa amin noon, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin pala siya. Wala naman. Naisip ko lang yung bahay na pinadalhan mo sa akin noon. Meron pa ba yon? Natigilan siya sa pagkaplo sa tiyan ko at lumayo sa akin. Pinahirap niya ako sa kanya. Sorry, binenta ko na yon 2 years ago. I thought di ko na magagamit yon, but don't worry. You see, I brought this house yesterday just for you. Saad nito sabay halik sa noo ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at tinitigan ako sa mata para tuloy akong kinakabahan. I will ask you just this once. Listen carefully, darling, okay? Tumango ako, mas lalo tong tumitig sa akin. Tatanggapin mo pa rin ba ako sa buhay mo, darling? Nakakita ko ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang Astro ko. Nalulungkot ba siya na baka di ko siya tanggapin ulit sa buhay ko? Darling, oo, tinatanggap kita. At ayokong mawala ka na ulit na parang bula sa buhay ko. Saad ko habang hinahaplos ang pisngi niya. I tiptoed. Hinalikan ang labi niya na sobrang tamis. Pinaparamdam ko sa kanya na kahit anong mangyari, tinatanggap ko pa rin siya. Napakapit ako sa leg niya nang hapitin niya ang bewang ko at mas lalong diin ang katawan ko sa kanya. Naku, namiss ko talagang lips ng mokong na to. Gabi na at inaya ko ni Astro na pumunta sa plaza. Darling, bakit sa plaza? Paulit-ulit na tanong ko rito. Naguguluhan kasi ako. Di naman to sanay sa street foods. Kung nag-aaya siyang kumain at sa plaza kami pupunta, sure ball na street foods lang nando doon. You love street foods, right? Nag-date pa nga kayo ng paulit-ulit sa park ng Gagong Lopez na yun. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Asus, kaya naman pala. Nagsiselos to kay Martin. Uminto ako kaya napalingon siya sa akin. Hinila niya ang kamay ko na para bang sinasabi na, tara na. Lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya na mahigpit. No worries. Madilim na at sa parte kung nasan kami ay wala ng ilaw. Walang makakakita na PDA kami. Dahil nagsiselos ka kay Martin. Mahina akong tanong habang nakapaya ka pa rin sa kanya. Hindi to sumagot kaya tumingala ako. Nakatingin din pala ito sa akin. Darling, wala akong gusto kay Martin at mas lalong hindi ko siya boyfriend. Magkaibigan lamang kami at madalas niya akong inaaya na kumain o kaya lumabas. Inabot ko ang pisngi niya at kinawaran ng matamis na halik. Agad naman tong gumante. Ako na ang unang bumitaw dahil mukhang wala itong balak. Iiwasan ko na si Martin, darling, para sa'yo. Ngumiti ito at tinawakan ang kamay ko. Then, let's go. Kumunot ang noo ko at tinanong siya kung saan kami pupunta. I changed my mind. I want to eat something different. Some more yummy. Tumingin to sa akin. Ngiti na nakakaloko.
Nakakainis siya. Sinapak ko ang braso niya. Siguradong namumula na ang pisngi ko ngayon. Tumahimik ka nga, Astro. Sama-sama ng bunganga mo. Umalakak lamang ito at inakbayan na niya ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero hindi ang sinabi niya kanina. Hello? Kinakabahan ako, no? Ang tagal na kaya ng huli. Napapikit ako ng dahil sa antok. O ha? Hindi ka na namin gawin ang iniisip ninyo. Napahawak ako sa tiyan ko dahil sa sobrang busog. Kumain kasi kami ni Astro sa isang eat all you can. Binibiro pa nga niya ako eh. Ang sabi niya, so, eat all you can tayo, darling? You need to eat a lot cause you won't sleep tonight. Namumula na nga lang ang pisngi ko dahil sa banat niya na nakakahiya at nakakakilig. Do you want to go home? You're sleepy. Aniya habang pinupunasan ng tissue ang bibig niya. Ikaw bahala. Ikaw naman magdadrive eh. Saad ko habang pumipikit ulit. You're right, darling. Ako naman talaga ang magdadrive sa'yo. No one else, right? Napamulat ako ng mata dahil sa gulat. Inuumpisa na naman ako ng loko, oh. Sinipat ko siya ng tingin at ngumiti ng nakakaloko. Sabihin pa, ang horny mo. At napatawa na lamang ako. Umiling lamang siya at inaakit-akit ako habang binabasa ang lips niya at hinahaplos ang kamay ko. Ang lupit talaga ng lalaking to. Darling, we gotta go home na. You wanna drink beer before sleeping? Nagdadalawang isip ako sa alok niya, pero sa huli bumili kami sa isang store at umuwi na diretso sa bahay. Darl, shower muna ako ha, paalam ko. Kumuha na lamang ako ng extra shirt at boxer shorts ni Astro dahil wala naman akong pamalit. Nang matapos ako pumasok muna ako sa kwarto niya at narinig ko ang pagpasok niya sa loob ng CR. Matapos ko magsuklay, lumabas na ako at lumapit sa mini table na nasa sala. Nandun din kasi ang can beers na bili ni Astro. Binabasa-basa ko muna ang nakasulat sa can beers habang hinihintay na matapos ang pagsashower niya. Maya-maya pa bumukas ang pinto kaya napalingon ako. Wow, 6-pack abs! Amazed na amazed ka darling ah. Natatawang saan nito. Inirapan ko lamang siya, hinarap ang can beers. Sige na darling, magsimula na tayo sa pag-inom. Lumapit si Astro at tumabi sa akin. Ano ba yan? Naka-shorts lang to. Topless ang katabi ko at napapanunok na lamang ako sa kaba dahil parang tinatawag ako ng abs niya. Sabi nito, hello, Agatha? Paplos naman no. Napailing na lamang ako. Nakakatukso naman tong darling ko. At ayun na nga, nag-inuman na kami hanggang sa maubos namin ang binili namin. And the rest is history. Oo na, hindi ko nakayanan. Wala Nadala sa emotion sa pagkasabik. Yan tuloy. Tuwang-tuwa sigurong laking to. Nakascore ulit Peace! Hello, Agatha. Ikaw ba yan? Paulipat-lipat ang mga mata ko. Nandito ako sa labas ng bahay ni Astro. Nakiram lang ako sa kanya na cellphone para makamusta ko ang kambal. Oo tiya, kakamustahin ko sana ang mga bata. Natatakot ako na baka mabigla siya, magulat at baka bigla na lang humingi ng space. Kaya hindi pa ako readyng sabihin sa kanya. Sa lumipas na 4 na taon ang alam niya, patay na ang mga anak namin ngayong nakita at nagkaayos kami. Hindi ko man lang nabanggit agad. Pasensya pero hindi ko talaga kaya. Naku, hinahanap ka na nga Umuwi ka na, Agatha. Dalhin mo na lang yung lalaki dito na makilala din namin ng tiyo mo. Napapikit ako dahil sa iminungkahi ni tiya. Kung tutuusin, papayag si Astro na sumama sa akin para makilala ang pamilyang tinutuluyan ko pero hindi pa talaga ako handa. Pasensya na po, tiya. Sa susunod na lang po. Inaayos pa kasi namin lahat sa pagitan namin. Totoo naman. Inaayos namin ang relasyon pero oo din. Nagsisinungaling ako kay tiya at di sinabi na hindi pa niya alam. Ang kambal po, nandyan po ba sila? Tanong ko. Bumuntong hininga ito. Naku anak, nakalimutan mo na ba na nag-aaral sila? Ayun at nasa classroom sila. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko kay Laurie ang sitwasyon mo. Doon nga natulog kagabi sa bahay para mabantay ng mga bata. Napapikit ako dahil sa ginhawa. Salamat naman at naroon si Laurie. Alam na alam niya talaga kung paano ako matutulungan. Ganun po ba? Salamat po na marami, tiya. Babawi po ako.
Kukunan ko na lang ng budget sa wallet ko na nasa kwarto. Hindi ko pa po kasi alam kung kailan ako papayagang umuwi. Okay ka lang ba talaga dyan? Siguradong di ka sinaktan ng lalaki? Napangiti ako dahil sa pag-aalala sa akin ni Tia. Namimiss ko tuloy si Mama. Sure na sure po, Tia Mel. Maraming salamat po Mag-ingat po kayong lahat dyan. Ibababa ko na po. Pagpapaalam ko. Nakita ko kasing papalabas na si Astro ng bahay. Hindi ko hinintay pa ang sagot ni Tia at ibinaba na ito. Ano? Tapos mo nang tawagan ng tita mo, darling? We can go now? Saktong pagdating nito ay naibaba ko na. Hindi na yan narinig ni Tia. Ngumiti ako at tinigpitan ang pagkakahawak sa cellphone niya. Tumango ako kaya naglakad na to papunta sa kotse niya. Noong nakatalikod to, dinilit ko ang number ni Tia sa recent calls. Sakto pagpatay ko sa cellphone, nabuhay ulit ito. May tumatawag. Pagtingin ko, si Mr. Anderson ang tumatawag. Darling, may tumatawag sa'yo. Napahinto si Astro at muli, bumalik sa kinaroroonan ko. Binigay ko sa kanya ang phone. Kumunot ang noon niya at sinabing sasagutin niya muna. Lumayo siya ng kaunti at tumalikod sa akin. What? I told you I am not interested and I will never sell my mall? What? I don't even know your daughter and please, I am engaged already. Yes, you heard it, right? Stop bothering me. I don't find your daughter pleasing and likable. You are talking nonsense, Mr. Anderson. I'm hanging up. Hindi ko masyadong narinig ang pinag-uusapan nila dahil minsan mahina ang boses ni Astro. Nung nakita kong tapos na tong kausapin ng caller, pinaling ko na sa iba ang pansin ko. Baka isipin niya chismosa ako at nakikinig sa usapan ng iba. Naramdaman ko na lamang ang pag-akbay sa akin ni Astro. Tumingin ako sa kanya. Let's go, darling? Tumango ako at ipinakita sa kanya ang ngiti ko. Excited na ako. Sabi kasi ni Astro, dadalhin niya ako sa isang fruit farm. Sobrang namimiss ko pa naman ang prutas. Simula nang iluwal ko ang kambal. Nagtitipid ako, kaya imbes kumain ng prutas ay iniipon ko na lamang. Madam, pagtawag ng pansin ni Rose dahil bigla-bigla na lamang pumasok si Rokita sa opisina nito. Nasaan ang anak ko ngayon? Nandilisik ang mga matang tanong ni Rokita sa sekretary ng kanyang anak. Dali-daling na tumayo ito. At nagpakita ng galang. Ma'am, ano po, nasa Mindanao branch po? Tumulis ang mga titig ni Rokita. Ano naman gagawin ng anak niya sa Mindanao? Hindi naman siya masyado nag-aabala sa ibang branch, liban sa Luzon kung nasan siya ngayon. Bakit? Anong meron sa Mindanao? Pinanlisikan niya ng mata ang babae, kaya natakot o tinalongkat ang papel sa dami niya. Ma'am, hindi ko po alam. Pero na mapag-alaman ni Sir Astro na nagtatrabaho sa mall niya sa Mindanao ang babaeng to, agad siyang lumipad doon. Binili niya sa akin ng mall dito. Iniabot niya ang papel kay Rokita. Halos mawala na nakas si Rokita na makita ang nakangiting picture sa papel pati ang pangalan nito. Agatha? Mahinang banggit ni Rokita sa pangalan ng dalaga. Di na nag-aksaya ng panahon pa si Rokita. Naglakad siya palabas ng mall at dali-dali kinuhang phone niya sa kanyang bag. Tinawagan ng lalaking si Samson, inutusan tong makipagkita sa kanya sa isang mamahaling restaurant. Sinabi mo ba kay Astro ang nalaman mo sa pag-iimbestiga mo sa babaeng yon? Napakunot ang noo ng private investigator at umiling. Hindi ma'am, umatras pa ako sa pagtatrabaho sa kanya at umalis na. Di na ako nagpakita pa sa anak ninyo. Tumango si Rokita. Sa totoo ang sinabi ni Rose na nalaman niya lang tungkol kay Agatha dahil sa employees list. Dala mo ba ang impormasyon na iniuutos ko? Ngumiti si Samson. Hindi mami, nasa kaibigan ko kasi ako. Malayang opisina ko hindi ko na makukuha. Pero alam ko na lahat ng impormasyon na gusto ninyong malaman. Kung magbabayad kayo. Siyempre ang binayad niyo sa akin noon para umalis ako kay Astro. Ngayon naman para sa impormasyon. Napapikit si Rokita, ngunit kumuha na lang ng pera sa bag at nilapag sa lamesa. Umisi ito at pinulot ang pera. Nasa Mindanao si Agatha Bueno habang pamilya niya, nanay at kapatid, naiwan sa dati nilang bahay. Nakatira siya ngayon sa tiyahin niya sa Mindanao na si Melanie Ocampo at Mario Ocampo. Ang anak ng dalawa ngayon ang sekretary ni Astro sa Mindanao. At eto pa, may kambal na anak ang babaeng yun, isang babae at isang lalaki. Nagtatrabaho sa mall ni Astro ang babaeng yun bilang janitor. Tila nahilo si Rokita dahil sa narinig.
So nabuhay talagang anak ng pastupang babaeng yon? Bobang Agatha. Binigyan niya ng malaking halaga ng pera upang magpakalayo-layo. Pwedeng pumunta sa malayong bansa pero piniling manirahan sa Mindanao. Ang liit-liit ng bansang to. Mahahanap at mahahanap talaga siya ng kanyang anak. Okay, salamat Samson. I-text mo sa akin ang exact address ng babaeng yon. Tumayo si Samson at nagpaalam kay Rokita. Nagpaiwan naman si Rokita at nag-order ng drinks. She got her phone inside her pocket and dialed a certain number. Nang sagutin to ng babae, nakahinga siya na maluwag. Hello, Janice, are you free today? Can I ask for a little favor? I badly need your help. I'll text you my location and we will talk about it. ASAP. Kinakabahan si Rokita dahil baka nakita na ang kanyang anak at si Agatha. Hindi niya gugustuhin magkabalikan ng dalawa, lalo pat buhay pa talaga ang mga anak nila. Paano na lamang kung nakilala ni Astro ang mga anak nito? Baka kunin niya na ang tatlo at pakasalan pa ang hampas lupang babaeng yon. Tiyak mawawalan siya ng malay kapag nangyari yon. Ma'am, here's your order. Inintay niya na makarating si Astro sa terrace. Sinabi nito ang kanyang problema at ang kanyang gustong mangyari. Madilim na sa labas at andito kami ni Astro ko sa terrace. Pinapanood ang tahimik na daan habang nakayakap siya sa akin mula sa likod. Nasisiyahan man ako na maayos na ang relasyon sa pagitan namin dalawa pero hindi ako lubusang masaya dahil nag-aalala ako sa kambal. Medyo matagal na rin nang huli ko silang makita at miss na miss ko na talaga sila. Gusto ko talagang sabihin kay Astro pero natatakot ako. Hindi pa nga namin o hindi pa nga niya ino-open ang tungkol sa alam niyang wala na daw ang mga anak namin. Paano pala ako ino-open ko tapos hindi pa pala siya readyng pag-usapan? Baka mainis lang siya sa akin. Ayokong masira ang kung anumang meron kami. Sobrang gaan ang atmosphere at nakaka-relax. Kailan ko ba masasabi kay Astro? Tumalikod ako para makita siya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Why, darling? Something's bothering you? What is it? Tanong nito habang hinahaplos ang pisngi ko. Ang sweet-sweet talaga ng lalaking to. Wala naman, darl. Masaya lang ako na kasama kita at wala nang problema pang dumating sa buhay natin. Saad ko at inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Life is about accepting the ups and downs that you will encounter, darling. Life is about challenges and acceptance. Hindi mawawala ang problema sa buhay, but I will assure you that I will not let you face any problem without me by your side. I love you so much and I will fight for you this time. Para namang natunaw ang puso ko dahil sa sinabi nito. Diyos ko naman, ang bait-bait at ang cheesy ng Astro ko. Sasagot sana ako dito na mag-ring ang cellphone niya. Bumitaw muna ako sa kanya para makuha niya ang phone niya mula sa bulsa. Kumunot ang noo nito at iniharap sa akin ang cellphone. Number ba ito ng tita mo, Darl? Tanong niya sa akin. Kumunot ang noo ko. Tinignan ang number na naka-flash sa screen. Shit, number nga yan ni Tia. Kinakabahan, kinuha ko ang cellphone nito. Sinagot ko agad ang tawag at lumayo ng kaunti kay Astro. Napatungo ito at tumatras na ilang hakbang. Hello, Agatha! Medyo pasigaw na sa alimanang. Napahawak ako sa dibdib ko dahil kinakabahan ako.